Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa ortografiyang Filipino noong 2013. Sa araling ito ang mga layunin. Una, nauunawaan ang kasaysayan ng ortografiyang Filipino. Pangalawa, nakasulat ng grafema, pagpapantig, pagbaybay ng mga salita ayon sa ortografiyang Filipino noong 2013. At ang pangatlo, nakagamit ang tamang bantas at gitling sa mga salitang Filipino. Ngayon, aalamin natin kung ano ang kahulugan ng ortografiya. Ang ortografiya ng Filipino ay tumutukoy sa mga patakaran at sistema ng pagbaybay o pag-spell ng mga salita sa wikang Filipino. Ito ay isang mahalagang bahagi ng wika dahil ito ang nagtatakda ng tamang paraan ng pagsusulat ng mga salita upang maging malinaw at wasto ang komunikasyon. Sa pamamagitan ng mga patakaran sa ortografiya, nagiging mas maayos at organisado ang pagsulat ng mga teksto sa wikang Filipino. Ang ortografiya ay isang paraan para mabaybay o ma-spell ang mga salita sa wikang Filipino, para magkaroon ng wasto na komunikasyon at ugnayan sa ating kapwa-tao. Mahalaga din ang ortografiya dahil nagiging gabay ito sa pagtuturo ng mother tongue sa mga paaralan sa ating bansa. Karagdagan, ang ortografiyang pambansa ay epektibo sa paraan o antas ng pagtuturo sa pagsulat at sa pagbasa sa ating wikang Filipino. Para maitama ang mga salita na mali ang baybay at pag-spell, sa paraang ito, maging maayos ang pagbigkas ng mga salita sa wikang Filipino. Ayon nga kay Garma, kung gusto natin palakasin at pagtibayin ang sariling dialekto ng bawat rehiyon, kailangan natin iugnay ito sa kultura, sa kamalayan at sa ating kamulatan. Ibig sabihin na ang ating dialekto ay kailangan natin iugnay sa kultura, sa kamalayan at maging sa kamulatan. Dahil kapag nagkakaintindihan yung bawat isa sa isang rehiyon, ay may pagkakaisa na magaganap. At kailangan din natin itong palakasin at pagtibayin. Ayon nga kay Almario noong 2014, ang ortografiya ay mula sa salitang Espanyol na ortografiya at sa dalawang salitang Griego na ortos na ibig sabihin ay wasto at graphe na ang ibig sabihin din ay magsulat o sumulat. Ang Doktrina Kristiyana ay ang unang libro na inilimbag dito sa Pilipinas. Ito ay may mga bersyon ng mga dasal at tuntuning Kristiyano at binubuo din ito ng tekstong Espanyol at paisalin sa Tagalog at nakalimbag ang tekstong Espanyol at Tagalog sa alpabetong Romano. Ngayon, dadako tayo sa pagsulyap sa kasaysayan. Noong unang panahon, ang ortografiya ay hindi pa gaanong maayos na itinatag. Ang mga titik at paraan ng pagsulat ay nag-iba-iba depende sa lokasyon at kultura ng mga tao. Noon, hindi pa gaano laganap o hindi pa alam ang mga pag-spell ng mga salita, kaya nag-iba-iba ang pagsulat ng mga salita. Klasikal na panahon. Sa mga sinaunang kabihasnan tulad ng Griego at Romano, na itatag ang mga standardisadong sistema ng pagsulat. Ang mga alituntunin sa pagbaybay at paggamit ng mga titik ay naging mas sistema at kontrolado, lalo na sa pagsulat ng mga akademikong teksto at panitikan. Noong kabihasnan ng mga Griego at Romano, naging maayos na ang sistema ng pagsulat dahil pananakop at kolonyalismo. Sa panahon ng mga pananakop ng mga dayuhan, ang mga ortograpikong pagbabago ay naganap upang maisama ang mga lokal na wika sa mga sistema ng pagsulat ng mga mananakop. Ang mga mananakop dati is malaki yung naiambag nila sa atin, lalong-lalo na sa wika. May mga pagbabago na naganap, lalong-lalo na sa sistema ng pagsulat sa ating sariling wikang Filipino. Magkaroon ng pagbabago at pag-unlad.
Pagsilang na makabagong ortografiya sa paglipas ng panahon, unti-unti na umusbong ang mga pambansang ortografiya para sa iba't ibang wika. Dito sa Pilipinas, ipinatupad ang mga pagbabago sa pagsulat ng wika base sa alpabetong Romano at nagkaroon ng kolonyal na alintuntunin sa ortografiya. Teknolohiya at ortografiya. Sa pagdating ng teknolohiyang pang-computer at digital, nagkaroon ng mga pagbabago sa ortografiya. Malaki yung naiambag ng teknolohiya lalong-lalo na sa ating sariling wika. Dahil naging mas madali ito, lalong-lalo na sa pag-computerize ng mga words at nagiging madali yung pagbabago sa ortografiya o nagiging mas madali ang pagdaloy ng ortografiya. Pananawagan sa pagpapalaganap. Sa mga huling dekada, may mga panawagan para sa mas malawakang pagtuturo at paggamit ng tamang ortografiya. Kaya, noong nagkakaroon na ng pagbabago sa ortografiya, pinanawagan sila at ipinalaganap ito sa iba't ibang rehiyon. Para maging maayos ang pagtuturo at pagsulat ng mga iba't ibang salita, lalong-lalo na sa pag-spell ng mga salita sa wikang Filipino. Dinamiko ang pagsusuri. Ang ortografiya ay patuloy na dinadamiko at pinag-aaralan. May mga pagsusuri tungkol sa kung gaano ba kahalaga ang tamang ortografiya sa pag-unlad ng wika, o kung dapat bang baguhin ng ilang tradisyonal na patakaran upang mas mapadali ang pag-aaral at paggamit ng wika. Kaya hanggang ngayon, ang ortografiya ay mahalaga sa ating bansa. Kailangan pa natin itong palakasin, palaguin. Ang ortografiya ay mahalaga sa ating bansa. Kailangan pa natin itong palakasin at palaguin sa ating bansa para maging maayos yung komunikasyon ng bawat isa. At yan lang po at maraming salamat. So, magandang umaga sa lahat. Ako si Leah Joy at ito ang kontinuasyon ng aming report. So, ngayon ay ating pag-uusapan ang mula baybayin hanggang abakada. Ang baybayin at abakada ay dalawang magkaibang sistema ng pagsulat ng wika na ginagamit sa Pilipinas sa iba't ibang yugto ng kasaysayan nito. Ang pinakaunang halimbawa ng baybayin na umiiral hanggang ngayon ay tinatag noong 1,500. Sa kasalukuyan, ang ginagamit lamang ang baybayin bilang sining. Ang sinupan ng Universidad ng Santo Tomas sa Manila ang may hawak sa kasalukuyan ng pinakamalaking koleksyon ng mga sinaunang pagsulat ng baybayin sa buong mundo. Ang baybayin ay isang sinaunang sistema ng pagsulat na ginamit ng Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. So, bago pa dumating ang mga Kastila ay meron na ang Pilipinas ng sarili nitong baybayin or salita or wika. Next. Ang mga titik na ito ay inukit sa mga kahoy, bato at iba pang materyales na tinatago sa mga cave nila. Meron doon nakatago at isinulat ang mga sinaunang tao na mga salita na ngayon ay minsan hindi natin maiintindihan. Kaya nilalagyan nila ito ng protection in order to preserve the life of a cave that has the memories of old generation or era. Ang baybayin ay may mahalagang papel sa kultura at kasaysayan ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhan. So, ang baybayin ay isa sa mga tinaguriang pinakamahalagang bagay kung saan dito tayo matutukoy kung tayo ba ay lumaking Pilipino o hindi. Next, ang abakada ay isang sistema ng pagsulat ng alpabeto ng wikang Filipino na ipinakilala ni Lope K. Santos noong 1940. Binuo ito ng 20 na titik na nauugnay sa tunog ng wikang Tagalog. Ang abakada ay karagdagang titik para sa katinig tulad ng nang at enye. Ito ay ginagamit upang itaguyod at ang pag-aaral at paggamit ng wikang Filipino sa mga paaralan at mga simpleng aklat.
So next topic, paksa 2 ay graphema. Pangunahing tungkulin ng ortografiya ang paglapat ng graphema sa pahayag na pasalita at pagbigkas. Tinatawag na graphema ang isang set o pangkat, mga bahagi ng isang sistema ng pagsulat. Ang graphema sa prakita ng ortografiyang Filipino ay binubuo na tinatawag na titik o dititik. So, graphema, in other words, grammar. Titik. Ang titik o letra ay sagisag ng isang tunog sa pagsasalita. Binubuo ito ng patinig o vocablo or vocablo. At ang mga katinig o konsonante ay serye ng mga titik o letra na tinatawag na alfabeto, or this is what we call alphabet. Ang alphabetong Pilipino ay binubuo ng 28 or 28 titikat na kumakatawan sa isa't isang tunog. Binibigkas o binabasa ang mga titik sa tunog Ingles maliban sa N, yeah. Example nito ay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and so on and so forth. Dititik. Binubuo ang dititik ng mga tuldik at mga bantas. Tuldik o asento ay gabay sa paraan pagbigkas ng salita. Sa linguistika, o tinuturing ang tudlik na simbolo para sa impit na tunog o kaya diin or haba ng pagbigkas. Sa habakadang Tagalog, 3 ang pinakamalaganap na tuldik. Una dito ang uldik na palihis or close and open parenthesis, at sumisimbolo sa diin at o haba. Ngayon naman ating tunghayan ang ikatlong paksa, ang pantig at palapantigan. So ano nga ba ang pantig at ano nga ba rin ang palapantigan? Ang pantig o silalaba ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal katinig at isa o mahigit pang katinig. Binubuo ito ng isang salita o bahagi ng isang salita na binibigkas sa pamamagitan ng isang walang antalang bugso ng tinig. Bawat patinig, a, e, i, o, u, ay isang pantig. Kailangan ng bawat katinig ang isang patinig upang maging pantig. Dagdag pa, may isa lamang patinig sa bawat pantig samantalang maaaring maigit sa 2 ang katinig sa isang pantig. Halimbawa, kubo, mayroong 2 pantig. Platito, ito ay may 3 pantig. Ang mga salita na nagtatapos sa patinig ay maaaring bigkasin ng may impit o glottal stop, gaya sa tawag sa mga salitang malumi at maragsa ang bigkas. Ang malumi ay kinakatawan ng tuldik na paiwa, gaya sa tama, beki, labi, lumo, bayho. Ang mga maragsa ay kinakatawan ng tuldik na pakupya, gaya sa tula, koli, lambi, tambo, sampo. Samantala, dahil sa bagong tuldik, patuldok para sa bigkas na sywa ay may anyong i, gaya sa demdem, darangin, panagbenga. Kayarian ng pantig. Alinsunod sa sinundang paliwanag, ang pantig ay binubuo ng isang patinig o isang katinig at isang patinig o 2 o mahigit pang katinig at isang patinig. Sumunod ang kayarian ng pantig sa pasulat na simbolo at kinakatawan ng pi ang patinig at ng ki ang katinig. Pansinin na ang mga itinanghal na kayarian ng pantig ay nakabatay sa paraan ng pagsulat sa kasulukuyan at hindi isa posibleng tunog sa isang pantig. Sa gayon, hindi nito na ilalarawan ang pagkakaroon ng kambal patinig sa pantig dahil sa kasalukuyang tuntunin sa pagsulat ng pantig na may kambal patinig. Pansinin din ang mga pantig na may 2 o mahigit pang katinig ay malimit taglay ng salitang hiniram mula sa Espanyol o English. Pagpapantig ng mga salita. Ang pagpapantig ay paraan ng paghati sa isang salita alinsunod
sunod sa mga pantig na ipinambuo dito. Nakabatay ito sa graphema o nakasulat sa mga simbolo. Halimbawa, ube, bahay. Narito din ang ilang aluntunin ng pagpapantig ng mga salita. Una, pag may magkasunod na dalawa o mahigit pang patinig sa posisyong panguna, panggitna at pandulo, ito ay iniwalay na pantig. Halimbawa, aakyat, ala-ala, totoo. Ikalawa, kapag may magkasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang isinasama sa sinundang patinig at ang ikalawa ay isinasama sa kasunod na pantig. Halimbawa, aklat, espesyal, pansit, at iba pa. Ikatlo, kapag may tatlong magkasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay sumasama sa patinig ng sinundang pantig at ikatlo ay napupunta sa kasunod na pantig. Halimbawa, eksperto, transfer, inspirasyon. Ikaapat, kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig ay M o N at ang kasunod ay alinman sa BL, BR, DR, PL at TR ay unang katinig, M o N ay isinasama sa unang pantig at ang sumusunod na dalawang katinig ay napupunta sa kasunod na pantig. Halimbawa, asambleya, tembre, silindro, templo, sentro. Ikalima, kapag may apat na magkasunod na katinig sa loob ng isang salita, isinasama ang huling dalawang katinig sa sinundang patinig at isinasama sa huling dalawang katinig sa kasunod na pantig. Halimbawa, eksplosibo, transplant. Ngayon naman na ating tunghayan ang pantig na inuulit. Kapag ang mga salita ay nagsisimula sa patinig, ang pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, aakyat, iibig, uubuhin. Kapag naman nagsisimula sa kayariang kipi ang salita, ang unang pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, lalakad, babalik. At nagaganap din ito kahit may panlapi ang salitang ugat. So halimbawa, maglalakad, pagbabalik. Kapag nagsisimula ang salita sa kambal katinig o kumpol patinig o consonant cluster, ang unang katinig at patinig lamang ang inuulit. So halimbawa, ipaplano, magta-transport, piprituhin. Nagaganap ito kahit sa kaso ng hindi pa nakari-spell na salitang banyaga. Halimbawa, magbe-blessing, ipaku-close, ise-share. Gayunman, maaaring ituring na variant ang pag-uulit ng dalawang katinig at patinig gaya sa iplaplano, magle-blessing. So, ngayon, nawa ay may natutunan kayo sa ating diskusyon. Salamat! Paksa for palabaybayan. Pagbaybay na pasalita. Ang pagbaybay na pasalita ay tumutukoy sa pagsasalita ng mga salita o tunog ng wika ng wasto at tama. Ito ay isang mahalagang aspeto ng komunikasyon, lalo na sa mga wika na maiba't ibang paraan ng pagsasalita ng mga tunog. Kailangan nating bigyang pansin ang bawat salita o tunog ng mga wika kung ito ba ay wasto or tama. Ito ay makakatulong upang magkaroon ng magandang ugnayan ang mga taong may iba't ibang uri ng wika. Pagbaybay na pasalita.
Mahalaga ang tamang pagbigkas ng mga tunog, pagtukoy sa tamang mga intonasyon, at paggamit ng mga tamang pagpapantig. Ito ay isang paraan ng pagsasalita na pinahahalagahan sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, broadcasting, public speaking, at iba pa. So dito is meron tayong mga halimbawa at malalaman din natin ang pagkakaiba ng pagsulat at pagbigkas. So sa mga halimbawang ito is gumamit tayo ng isang pantig. So for example, sa pagsulat, meron tayo ditong to. Pagdating sa pagbigkas is nagiging TO kasi inisa-isa natin yung letra. At kung pag naman sa pagsulat, PAG naman sa pagbigkas. Kun is KON sa pagbigkas. Trans, TRANS naman sa pagbigkas. Yan yung pagkakaiba ng pagsulat at pagbigkas. Next is salita. May mga halimbawa tayo dito ng salita. Itong bayan, plano, Fajardo at jihad. Ang mga salitang yan ay pagsulat. So kung bibigkasin natin ang bayan is BAYAN. Yan yung kanyang pagbigkas. Kung plano naman is PLANO. Ang Fajardo, capital FAJARDO. So yan sila is magkapareho lang sa pagsulat at pagbigkas. Pagbaybay na pasulat. So may tuntuning pangkalahatan na kung ano ang bigkas, siya ang sulat. So meron silang example dito. Itong mga na isang pagpapaikli sa lumang anyo nitong mga kung saan MANGA na ginagamit noong ika-20 siklo. Mahalagang pag-aralan kung kailan ginamit ang maikling ng at mahabang ng. Isa sa tuntuning pinairal mo lang bariralang bumago sa ugali noong panahon ng Espanyol na mahabang ng lagi ang isinusulat. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa alintuntunin ng pagbaybay na pasulat. Pamamaraang pamayanan. Gamitin ang opisyal na patakaran sa baybay ng komunikasyon sa wikang Pilipino. Tukuyin ang mga tamang titik o letra para sa bawat salita. So dapat alam natin na tama yung letra or yung titik na meron doon sa salita. Titik ng pantig. Alamin ang mga tamang titik ng pantig upang masigurado ang mga salita ay naaayon sa wastong pagtutugma. So dapat alam natin yung mga titik is tama or tama yung spelling. Hiram na wika. Kapag ginamit ang mga hiram na wika o dayuhan, sundan ang tamang pagbaybay ayon sa tuntunin ng wikang pinagmulan. So dapat alam natin kung saan nanggaling yung wikang iyon. Salitang kalye. Kung sinusulat ang mga salitang kalye o balabal, sundan ang karampatang baybayin o may ibigay na paliwanag kung kinakailangan. Malalim na Tagalog. Kung ginagamit ang malalim na Tagalog, siguraduhin tama ang gamit ng mga letrang kagaya ng at bantas. Isama ang tamang mga bantas tulad ng tuldok, kuwit at iba pa upang maging malinaw ang kahulugan ng isang pangungusap. So dapat tama yung ilalagay natin na bantas para maintindihan nila kung ano ang ating pangungusap. Kasulatan. Sa pagsulat ng mga orihinal na komposisyon, gamit ang mga karaniwang tuntunin sa pagbaybay, iwasan ang slang o text language. Next, meron tayong wika. Tandaan ang wastong paggamit ng wika. Halimbawa, ang I at I ay magkaiba sa baybayin. So, dapat tandaan natin na mag-ingat tayo sa paggamit ng I at I para hindi magkamali ang ating pangungusap. Next, pang-uri. Siguraduhin tama ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa mga pang-uri upang hindi mawala ang kahulugan. So, yun dapat sigurado tayo. Next is konteksto.
Maaaring magbago ang baybay ng ilang salitang depende sa konteksto ng pangungusap o talata. Isalaysay ang mga ito ng tama. Ang mga alituntuning ito ay maaaring maging gabay sa wastong pagbaybay ng mga salita sa Pilipino. Mahalaga ring mag-ingat at maalalahanin sa paggamit ng mga ito upang magkaroon ng malinaw at wastong komunikasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Mga wastong gamit ng gitling. Ang gitling or hyphen ay isang bantas na ginagamit sa pagsulat upang madugtong ng dalawang salita o bahagi ng salita upang mabigay kahulugan o mapahayag ng tamang kaisipan. Naririto ang mga wastong gamit na naturang bantas. 1. Sa inuulit na salita, ginagamit ang gitling sa salitang inuulit. Halimbawa, ano-ano, araw-araw, gabi-gabi, sira-sira. Kung mahigit 2 pantig ang salita, ang unang 2 pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, pali-palit, suntok-suntukin, balo-baluktot. 2. Sa isang pantig na tunog, gayunman ginagamit ang gitling sa onomatopikong pagsulat sa mga isahing pantig na tunog gaya ng sumusunod. Halimbawa, tik-tak, ding-dong, flip-flap, ratatat. Sa paghihiwalay ng katinig at patinig, ginagamit ng gitling upang paghiwalayin ang pantig na nagtatapos sa katinig at ang sumusunod na pantig ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pag-asa, agam-agam, mag-isa, pag-umento, pag-ulo, brown out. 4. Sa pinabigat na pantig, ginagamit din ang gitling upang bigyan ng bigat o diin ang kakaibang bigkas na naunang pantig gaya sa magandang gabi, na ang kasing kahulugan lamang din ng makabagong gabi. Halimbawa, linging, sinaunang Tagalog, pagiging alanganin. Langap, sinaunang Tagalog, pag-inom ng mabilis. Mungay, hiligay nun, hitik na bunga. Muslim, Bicolano, dungis. Lamong, Ilocano, isang uri ng pangsilo o pamagitag. Lungap, Cebuano, uka. 6. Iwasan ang bigyan. Magtipid sa pangalawang tambalang salita, lalo't di naman kailangan. Halimbawa, isang bisyong pagdarugtong ng anumang nais sabihin sa bigyang gaya ng bigyang diin at binigyang pugay, samantalang pwede naman at mas maikli pa ang pagpugay. Bigyang parangal, samantalang pwede itong parangalan. Bigyang halaga, bagaman pwede na ang pahalagahan. Magandang hapon po, ako po si Rose Migayak at ito po ang aking report. So, ngayon ay ating ipatuloy ang mga wastong paggamit ng gitling. Pang-7, tambalan ang punong kahoy. So, dapat malinawan, may salitang gaya ang punong kahoy at buntong hininga na nilikha mula sa 2 salita na puno, dagdagan ng kahoy, at buntong, dagdagan ng hininga. May bumabaybay sa mga salitang ito na punong kahoy, yung walang gitling at buntong hininga. Isang arbitraryong pagsunod sa O na nagiging U sa loob ng pinagtambal na may salita. Ngunit, kung balikan ang tuntunin, hindi na kailangan ang naturang pagpapalit. Nakadikit man, wala namang nagbagong kahulugang lumitaw sa pagdidikit. Bukod pa, madali ring makilala ng nagbabasa ang 2 orihinal na salitang pinagsama sa punong kahoy at sa buntong hininga. So kapag sinabi natin tambalan, ito ay 2 salita ng pinagsama, ngunit iisa lamang ang kanilang kahulugan. Halimbawa, sa puno, dadagdagan natin ng kahoy, naging punong kahoy. Pero iisa lamang ang kanilang kahulugan. Yan yung salitang tambalan. Ginamitan ng gitling kasi 2 salita yung ginamit, ngunit iisa lang ang kanilang kahulugan. So, buntong, dagdagan ng hininga, naging buntong hininga. So, marami pang halimbawa yung tambalan, maliban dito yung kapit-bisig, so ibig sabihin nagtutulungan. Kapit-bisig. Dinagdagan ng gitling sa gitna.
So, ganyan dapat yung wastong paggamit ng gitling. Isa pang halimbawa dito ay yung balat sibuyas. Balat, dinagdagan ng sibuyas, naging balat sibuyas. So kapag gumagamit tayo ng dalawang salita, dapat dadagdagan natin ng gitling sa gitna. So, ano nga ba anong ibig sabihin ng balat sibuyas? So, para siyang malalim na salita, ngunit ang ibig sabihin nito ay yung maramdamin or tinawag natin iyakin. So, yan yung ibig sabihin ng yung balat sibuyas. Ang susunod dito ay ang pangwalo. Sa pagsulat ng oras. So, sa pagsusulat ng oras ay makakagamit din tayo ng gitling. So, sa pagsulat ng oras, ginagamit ang gitling upang ihiwalay ang numero sa oras at pitsang may ika. Gayon din sa pagbilang ng oras. Numero man o binabaybay na ikinakabit sa alas gaya ng sumusunod. So, halimbawa dito ay ika, 8 ng umaga. So, kapag gagamit tayo ng numero, maglalagay tayo ng ika, babaybayin natin yung ika, lalagyan natin ng gitling sa gitna, at isusulat natin yung numerong 8. So, ika, 8 ng umaga. Or pwede din nating ibabaybay pero hindi na natin kailangang lagyan ng gitling sa gitna. Kasi nabaybay na natin. Ika, 8 ng umaga. So, ikalawang halimbawa dito ay ika, 9 ng Marso. So, ibabaybay natin yung ika, lalagyan natin ng gitling sa gitna at ilalagay natin yung numerong 9 tapos ng Marso. Ika, 9 ng Marso. Or pwede din nating ibaybay sa ika, 9 ng Marso. Ika, 9. Kapag ilalagay natin yung pagbaybay, kapag pagbaybay lang yung gagamitin natin, ilalagay natin yung ika, idudugtong natin yung 9. So, hindi na kailangang lagyan ng gitling sa gitna kasi binaybay na natin yung numero. Ika, 9 ng Marso. Pangtatlong halimbawa ay ika, 100 anibersaryo. Ilalagay natin yung ika, ibabaybay natin yung ika, lalagyan natin ng gitling sa gitna at idudugtong natin yung numerong 100. Ika, 100 anibersaryo. So kapag ibabaybay naman natin ika 100 anibersaryo, hindi na natin kailangan gamitan ng gitling kasi nakabaybay na sila. So ganun yung wastong paggamit ng gitling sa numero, sa pagsulat ng oras. So, pang-apat na halimbawa ay ika 12 ng tanghali or ika 12 ng tanghali. Or pwede din nating ibaybay yun sa gamit yung numero ay gamit yung pagbaybay. Ika 12 or ika 12 ng tanghali. So ganun yung pagsusulat ng tamang oras kapag ginagamitan ng gitling. Ngayon ay proceed tayo sa pang-siyam. Sa kasunod ng di. Ginagamit ang gitling ang salitang unlaping di mula sa Espanyol na nangangahulugan sa pamamagitan o ginagamit sa paraang halimbawa. So kapag sinabi nating unlapi, ito ay salitang panlapi na ginagamit natin sa unahan ng salita. So, ito yung de. Halimbawa dito ay de. Kapag gumamit tayo ng salitang di, dapat lalagyan natin ng gitling sa gitna. Diba? Halimbawa dito ay de color. So, lalagyan natin ng gitling. Di, lalagyan ng gitling sa gitna. Color. Di color.
Pangalawa ay di kahon. Ilalagay natin yung di, lalagyan natin ng gitling sa gitna, at saka idadagdag natin yung salitang kahon. Pangatlo ay yung di lata. Ilalagay din natin yung unlaping di, lalagyan natin ng gitling sa gitna at idadagdag natin yung salitang lata. Ganun din pasunod. Di gitling mano, di gitling bola or di bola, di bote. So ganyan yung wastong paggamit ng gitling. Proceed tayo sa pang-sampo. Sa kasunod ng di. Ginagamitan ng gitling ang mga salitang pinangungunahan ng di or pinaikling hindi at nagkakaroon ng kahulugang idiomatiko tila kasabihan, o diba? Malimit na kasalungat ng orihinal nito at malimit na may mapagbirong himig. So kapag gumagamit naman tayo ng di or pinaikling hindi, kailangan natin gumamit ng gitling sa kasunod ng di. Halimbawa dito ay di mahapayang gatang. So di sa kasunod ng di, naglagay tayo ng gitling. So kapag sinabi nating di mahapayang gatang, ito ay, ang ibig sabihin nito ay yung mga taong ayaw magpatalo. Hindi nila gusto na matatalo sila. Yung tipong ma-pride sila. So yan yung di mahapayang gatang. So proceed tayo sa di mahipi. Di, lalagyan natin ng gitling sa kasunod ng di, ilalagay natin yung salitang mahipi. Di mahipi. Pangatlo ay di maitulak kaibigan. Ilalagay natin yung di, isusunod natin yung gitling, maitulak, gitling, kaibigan. So dalawang salita siya. Di maitulak kaibigan. So ibig sabihin, dalawang gitling yung ginamit natin dito. So, ang ibig sabihin ng di maitulak kaibigan, ito yung mga taong parang hindi mapagkakatiwalaan. Yung parang nakatalikod ka lang, ikaw na yung pinagsasalita mo. Ikaw na yung laman ng kanilang mga sinasabi. Yun yung hindi maitulak kaibigan. So, pang-apat na halimbawa ay di mahugot-hugot. Di, ilalagay natin yung salitang di. Sa kasunod ng di, ilalagay natin yung gitling, mahugot-hugot. So, dalawang salita, hugot-hugot. Dapat dalawa ring gitling. Kasi isang gitling sa di, hugot, isang gitling. Then, dalawang gitling. Panglima ay yung di kagandahan. So, napaka-literal. Di kagandahan, parang di naman siya kagandahan. Ganun po. So, ilalagay natin yung di, idudugtong natin yung gitling, at saka kagandahan. Di kagandahan. Panghuli ay di maliparang uwak. Di, idudugtong natin yung gitling, maliparang gitling, uwak. Di maliparang uwak. So, kapag sinabi natin di maliparang uwak, ito yung parang napakalawak na lupain. Panglabing isa, sa apelyido. O, diba? So, ginagamitan ang mga apelyido ng babaeng nag-asawa upang ipakita ang orihinal ng apelyido ng dalaga pa. So, kapag gusto mong i-public, kapag gusto mong makita ng karamihan yung apelyido mo nung ikaw ay dalaga pa, mayroon ding wastong paggamit ng gitling. Halimbawa na lamang dito ay Carmen Guerrero. Gitling naktil. O, diba? So, naipakita pa rin niya yung apelyido niya nung siya'y dalaga pa. Diba? Guerrero.
nilagyan niya ng gitling at saka dinugtong niya yung apelyido niya nung siya ay may asawa na. Diba? Ganyan yung paglalagay ng gitling sa apelyido. So, pangalawang halimbawa, kay Ma'am Miriam Ahmad, ginamit niya yung gitling, gumamit siya ng gitling sa kanyang FB account. Diba? Ma'am Miriam Ahmad. So, gumamit siya ng gitling, saka dinagdag niya yung rahim. So, Ahmad, ito yung kanyang apelyido nung siya ay dalaga pa. Nilagyan niya ng gitling at saka dinugtong niya yung apelyido ng kanyang asawa. So, ganyan. Pangatlo ay Gilda Cordero, gitling Fernando. So, Gilda Cordero yung kanyang apelyido nung siya ay dalaga pa, gitling Fernando, yung apelyido ng kanyang asawa. So, halimbawa sa akin, so, ipagpalagay natin na in the future, magiging asawa ko ay isang Dantes. Ang magiging pangalan ko ay, kapag gusto kong ipakita sa maraming tao yung aking apelyido nung ako'y dalaga pa. So, ang magiging pangalan ko ay Rosemy Gaya, yung aking apelyido nung ako'y dalaga pa. Lalagyan ko ng gitling, Dantes. O, diba? Dantes. Rosemy Gaya, gitling, Dantes. Ganyan yung paggamit ng gitling sa apelyido. Panghuli ay ang pagsaklaw ng panahon. So, ginagamitan ng gitling or dash ang panahong sakop o saklaw ang dalawang pitsa. So, halimbawa, 1,882 gitling 1,903. So, in English, 1882 gitling 1903. Panahon ng matatinding nasyonalismo. So, kapag gumagamit tayo ng dalawang pizza, dapat gumagamit din tayo ng gitling. Kasi kapag hindi tayo gagamit ng gitling, napaka-informal, parang ang daming numero yung So, kapag gumamit tayo ng dalawang numero, lalagyan natin ng gitling. So, pangalawang halimbawa ay 23 Hulyo 1864. Lalagyan ng gitling 13 Mayo 1903. Apolinario Mabini. So, yan yung mga wastong paggamit na gitling. So, that's all. Thank you. Good afternoon everyone, I am Jocelyn May M. Layom at ngayong hapon po ay tatalakayin natin ang mga gamit ng bantas. So kapag tayo ay nagbabasa, maraming bantas tayong nakikita. Madalas din natin itong gamitin kapag tayo ay nagsusulat. Bawat bantas ay may natatanging gamit. Ang bantas ay mga simbolo o marka sa pagsulat na nagbibigay daan sa mga salita at pangungusap at nagbibigay ng iba't ibang kahulugan o pagpapahayag. Kilalanin natin ang iba't ibang uri ng bantas. Ang una ay tuldok, ginagamit na pananda. Sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Ang unang halimbawa nito ay igalang natin ang pambansang awit. Pangalawa, makiisa sa pagsugpo sa pandemya. Ang ikalawang gamit naman ang tuldok sa pangalan at salitang dinaglat. Halimbawa, si Ginang Grace ay isang guro. Ikatlong gamit ng tuldok ay sa mga titik o tambilang na ginagawang pamilang sa bawat hati ng isang balangkas o talaan. Ang ikalawang uri ng bantas ay ang pananong, ginagamit sa pangungusap na patanong. Halimbawa, kumain ka na ba? Ano ang pangalan mo?
sasama ka ba? At ang pangatlo ay ang padamdam. Ginagamit sa hulihan na isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Ang halimbawa nito ay, mabuhay ang Pangulo. Aray, naapakan mo ang paa ko. Ang ikaapat ay ang quit. Ginagamit sa paghihiwalay ng isang sinipi. Unang gamit ng quit sa paghiwalay ng magkakasunod na salita at lipon ng mga salitang magkakauri. Ang halimbawa nito ay, kumain ka ng itlog, gulay, prutas at bungang kahoy. Ginagamit din ang quit pagkatapos ng oo at hindi. Halimbawa, oo, uuwi ako ngayon sa probinsya. Ikalawang halimbawa, hindi, ayaw niyang sumama. Ang ikatlong gamit naman ng quit ay sa hulihan ng bilang sa petsa at ng bayan at lalawigan sa pamuhatan ng isang liham. Halimbawa, Disyembre 14, 2003. Ikalawang halimbawa, Project 8, Quezon City. Ang ikalimang uri ng bantas ay kudlit, ginagamit na panghalili sa isang titik na kinakaltas. Ang halimbawa nito ay ako'y, na dapat ay ako ay. Mamamayang Pilipino at may tungkuling mahalin at pangangalagaan ang aking bayan. Pangalawa, shot, na dapat ay syaat. Ako ay nakikisa sa alituntuning ng pamahalaan. Ang ika-anim na bantas ay ang gitling. Ginagamit sa loob na isang salita. Sa pag-ulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, isa-isa, dala-dalawa, gabi-gabi. At ang pangpito ay panipi. Inilalagay sa unahan at dulo ng isang salita. Unang gamit nito ay ginagamit upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o ang tuwirang sipi. Halimbawa nito ay, hindi kinukupkup ang kriminal, pinaparusahan, sabi ng Pangulo. Nakakulong ng panipi ang salitang hindi kinukupkup ang kriminal, pinaparusahan dahil yon ang tuwirang sipi na sinabi ng Pangulo. Ikalawang gamit ay upang mabigyang diin ay isang pamagat ng isang pahayagan, magasin, aklat at ibang mga akda. Yan lamang